I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I Isa sa mga dahilan upang mapabilis ang paglaki ng muscle ay ang mabilis din ang recovery nito. Kaya sa video ito, aalamin natin kung ano-ano ba yung mga bagay na makapagpapabilis ng muscle recovery. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap din ako ng online coaching. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you. Una mga kaprakti, kapag sinabing mabilis na paglaki ng muscle, hindi ibig sabihin nito ay next week may muscle ka na o sa loob ng isang buwan ay malaki na agad ang katawan mo. Sa isang average na tao, kadalasan nasa 3 buwan bago mo mahalata sa kanyang katawan ang unti-unting paglaki nito. At ang 3 buwan na yan ay masasabing mabilis na ang paglaki ng muscle. Ngayon, kung gusto mong mapabilis ang paglaki ng iyong muscle, dapat pagtuunan mo ng pansin ang muscle recovery. Dahil dyan, nakasalalay ang paglaki ng ating katawan sa mabilis na paraan. Una, iwasan mong ma-overtrain ang iyong mga muscles. Maraming dahilan bakit nasusobrahan tayo sa pagbubuhat. Isa na rito ang kawalan ng workout program. Kapag kasi wala kang workout program na sinusunod, hindi mo mamamonitor kung nakakailang exercise ka na sa bawat muscle group. Halimbawa, sa mga big muscles, gaya ng legs, chest, at back, dapat nasa 3 hanggang 4 na exercise lamang kada araw o kada session ang dapat mong gawin. Pero kung ang ginagawa mo ay lagpas sa 4 na exercise, halimbawa sa chest, maaaring mauwi ka sa overtraining. Pangalawa, sa bawat muscle group, pinakamarami na ang 2 beses kada linggo na dapat mong i-train ito na may pagitan ng 2 hanggang 3 araw bago ito uliting gawin. Halimbawa, nag-back ka nung Lunes, maaari mong ulitin ito ng Huwebes o Biyernes. Pero kapag 3 beses mo tinitrain ang iyong back kada linggo o higit pa at halos araw-arawin mo ang back exercise, mawawalan ito ng muscle recovery dahil sa overtraining. Isa pa sa mga dahilan upang mapabilis ang recovery ng ating muscle ay sa pamamagitan ng pagkain ng sapat na protina. Mga pagkain gaya ng manok, itlog, isda, baka, soya at mga katulad nito ay mayaman sa protina ang mga ito. Pero gaano ba karami yung sapat na protina? Ito ay depende sa iyong timbang. I-multiply ito sa 1.6 hanggang 2 grams na protina. Halimbawa, kung ang timbang mo ay 100 kilograms, i-multiply ito sa 1.6 grams hanggang 2 grams na protina. Kung sa 1.6 grams mo ito kukumputin, lalabas na kailangan mo ng 160 grams na protina sa loob ng isang araw. Pero pwede mo ring i-multiply ito sa 2 grams, kung saan ito na ang maximum na dami ng protina. Lumalabas na kailangan mo ng 200 grams na protein at huwag ka na dapat lumabis pa sa bilang na yan. E gaano ba karami ang proteinang taglay ng isang pagkain? Ang isang medium size na itlog ay nasa 6 grams na protein. Ang kalahating pitso ng manok
o kalahati ng chicken breast ay nagtataglay ng 70 grams na protina. Kaya kung ang timbang mo halimbawa ay 100 kilograms, kailangan mong kumain ng kalahating chicken breast at 15 itlog upang makuha mo yung 160 grams na protina kada araw. Tandaan nyo mga kaprakti, i-multiply ito sa kilograms ng inyong timbang. Kapag sapat ang protina na kinain mo, napapabilis nito ang pag-recover ng muscle. Dahilan upang mapabilis din ang paglaki ng iyong katawan. Maaari ka ring mag-take ng mga supplements gaya ng creatine, amino acids, whey protein, at iba pa, sapagkat ang mga ito ay may mga sangkap na nakapagpapabilis ng muscle recovery. Karamihan sa mga nagsusupplements ay yung mga taong masyadong abala sa buhay. Yun bang wala ng panahon upang makapagluto? At dito sila kumukuha ng suporta upang punan ang kakulangan nila sa protina o para sa muscle recovery. Subalit, kung sapat naman ang mga kinakain mo na mayaman sa protina, ay hindi mo na kailangan ng mga supplements na yan. At ang pinakamahalaga sa lahat upang mapabilis ang muscle recovery ay ang pagtulog ng sapat. 7 oras pataas ay sapat na upang makarecover ang ating muscle. Mas mahabang tulog, mas mabuti. Dahil sa pamamagitan ng pagtulog, dito nabubuo o nire-repair ng ating katawan ang mga nasirang muscle tissue mula sa ating pagbo-workout. Kung kulang ka sa tulog, hindi rin kumpleto ang paghilom ng nasirang muscle tissue. Dahilan upang maging mabagal din ang muscle recovery. Ibig sabihin, mabagal din ang paglaki ng muscle. At ang masaklap pa, baka wala talaga itong paglaki. Sa ating recap, upang mapabilis ang paglaki ng ating katawan, pagtuunan natin ang muscle recovery. Mabilis makarecover ang ating muscle kung maiiwasan natin ang ma-overtrain ito. Kumain ng sapat na protina, mag-supplements kung kinakailangan, at matulog ng sapat. Ang paglaki ng muscle ay hindi instant. May sinusunod itong tamang proseso at kailangan mo ng maraming pagtsatsaga. Kaya nga natatawa na lang ako sa ilan dahil sabi niya mag-gym daw siya dahil may outing sila next week. At yung isa naman, tumigil na sa pagbubuhat dahil 1 month na raw siyang nagbubuhat pero hindi pa raw malaki ang kanyang katawan. Hay nako. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli. God bless. Thoughts you're confronting